At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question will be coming from Katrina Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Has the President already chosen who the next ombudsman will be? As we speak, wala pa po sa aking napaparating. Hintayin na lang po natin. Ma'am, no word yet as to when the President intends to decide on this matter, considering that it's quite important. Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25. So, pwede mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Okay. Next question will be coming from Eden Santos, Net25. Yes, good morning po. President Marcos said, and I quote, "When I was in local government, when national government came in and it was going to do its construction, they come in, they do the project. But at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na, natapos namin yung project. I-inspectionin namin ngayon yun, pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama yung ginawa ninyo, hindi ko pipirmahan yung acceptance. Pero sa kanya pong pagkadismaya, na-shock siya, itong proseso na ito ay nawala po entirely, kaya parang nagkaroon ng mga ganitong mga anomalya sa flood control projects. After 3 years po, why now lang nakita ni Pangulong Marcos yung pong pagkakatanggal ng mahalaga palang proseso po na iyon? Magandang katanungan ay kung bakit tinanggal ang proseso na ito nung nakaraang administrasyon. Ang mga nagsagawa nito ay namayagpag at yung ibang nagsagawa nito ay nag-crossover sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Same people na siya nagre-report kay dating Secretary Manny Bonoan. Ang magandang tanungin po dito ay bakit hindi na ipaalam ni Secretary Manny Bonoan ito sa Pangulo at ang Pangulo pa po ang siyang nakaalam at nakadiskubre, kaya po siya talaga pong nadismaya sa ganitong klaseng ginawa. So matagal na po ito at kung hindi pa po nadiskubre ng Pangulo, baka hanggang ngayon ay namamayagpag pa po sila. Isa lang pong follow-up, isa pang question. Sabi po ni BP Sara, wala raw sinseridad sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Hinayaan lang nilang, parang pinapakita lang nila na kunwari may ginagawa po sila. Any comment po from the palace? May ginawa na po ba? Ang nagtapatanong niyan at nagkomento niyan. Magtrabaho po muna sila. Next question will be coming from Ace Romero, Philippine Star. Yusek, just a follow-up on the Ombudsman. What do you say to the claim of Senator Amy Marcos that the President is set to appoint Justice Secretary Remulla as the next Ombudsman? Tingnan po muna natin. Huwag muna pong pangunahan ang Pangulo. Marami pong pagpipilian, 7 po ang nasa shortlist. Wag pong pamunahan ni Secretary Amy. So any timeline as to when the new Ombudsman will be appointed? Akin po sinabi kanina hanggang October 25 pa po at tatignan po natin kung mapapaaga o on the date po niya masasabi kung sino po yung napiling ombudsman. So by October 25 or earlier? Pwede pong earlier. Pwedeng on the date. Okay, thank you po. Reminding everyone of our one question, one follow-up. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Ma'am, may we know the reaction of the President on the revelation of AFP Chief General Browner that there were some retired officials who urged the military to withdraw the support from the Marcos administration? Matagal na po niya itong nalaman. Kahit naman po before pa September 21 ay mayroong mga maliliit na grupo na nagsasuggest ng ganito. Pero according nga po kay General Browner at General Narteza, ay mananatili po silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So walang dapat pong ipag-alala ang taong bayan patungkol po dito. So ma'am, si President po hindi naman po siya bothered or worried sa mga ganitong information na lumabas? Kinikilala niya po ang kagalingan ng AFP at PNP at ang lahat ng kasundaluhan at kapulisan natin. At tiwala po sila na gagawin nila ang dapat at nararapat. Ma'am, last na lang. Does the palace see this as an act of sedition po or treason from those groups? Aaralin po kung ano po mismo ang naganap na dito. Para kung meron mo pong dapat na managot, ay siguro po dapat makasuhan. Thank you, ma'am. Next question will be from Tuesday New, DZBB.
Ma'am, good morning po. Comment lang po from Palace mula doon sa statement ni Senator Amy Marcos na nagsabing nagre-request siya ng budget para doon sa mga public service endeavors niya pero lagi daw pong rejected or for later release or FLR. Tinagurian pa nga po niya yung FLR as First Lady reject. Ano po ang komento dyan ng Palasyo? Unang-una po, sana po pigilan nila, lalo-lalo na yung mga public servants, pigilan nila magbigay ng insinuation nang wala naman pong ebidensya. Kasi ang mga insinuation na ito na walang ebidensya, nakakasira lamang po sa nagiging trabaho po ng gobyerno. Unang-una po, kung sinabi po niya na siya ay nag-re-request, inaamin po ba niya na may insertion? Na siya ngayon na gusto niya sanang iparelease. So yan po ang una nating katanungan. Pangalawa, nakausap po natin ang DBM at sinasabi po nila na pagka po ang budget ay nagmula sa NEP, ito po ay may comprehensive release. So malamang po ito ay congressional insertion, yung sinasabi po ni Senator Amy. At may pinag-utos po kasi ang Pangulo para po maingatan ang budget. May mga congressional insertion na napansin o nakita na umaabot halos 797 billion pesos na ipinalagay po ng Pangulo for conditional implementation. Ibig sabihin po, hindi po to basta-basta ma-release nang hindi po kompleto ang dokumento para po ito ma-release. According to DBM, ang proseso po dapat ay ang magre-request ay ang implementing agency through the department head or secretary. Dapat may kompletong dokumento at dumaan sa masusing evaluation. At may certification ng Bureau of Treasury na may actual excess revenues. So kapag ito po naman ay naipakita at kompleto, hindi naman po ito hahadlangan, lalo-lalo na kung ito naman po ay proyekto para sa publiko. Thank you, ma'am. Another question, isahin ko na lang, may isa pa akong question dyan. I understand, ma'am, kahapon nasa PTV4 si Secretary Dave Gomez at mayroon pong reklamo yung mga empleyado ng PTV4 against a certain official po doon. Ano na po ang aksyon ni Secretary Gomez after his instruction last weekend na paiimbestigahan niya yung incident? Opo, in-order na po yung taong concern na mag-explain. Notice to explain na po at ngayon po yung deadline, binigyan po siya ng 72 hours to explain at kapag ka po naisumite na po ang mga kasagutan, maaari na po ang management na sila po ang magbigay ng solusyon or decision on this matter. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning po, Yusek. A month ago, or just a month after the change in leadership in the Senate, there's another talk that there might be another change in Senate leadership. What message does it say, or what does it say about the stability of government officials as a whole? Do you find this concerning? How concerning is this? According to Senate President Tito Soto, stable naman po ang nangyayari sa Senado at nag-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin at karapatan naman po nilang pumili kung sino yung nararapat na maging leader or mamuno sa kanila. So, may freedom of expression sila, may democracy sila sa loob ng Senado. So, hindi naman po siya alarming. Pero, kung sakali na magkaroon po ng panibagong pagbabago, how will it affect particularly the legislative agenda of the executive, of the administration? Kung sino man po ang mamumuno muli sa Senado at may bagong liderato, makakaasa naman po siguro tayo na sila ay gagawa para sa taong bayan at hindi pang personal na interes. So makikita naman po nila kung ano po yung mga priority bills na maaaring makatulong sa taong bayan. So, hindi po natin makikita at kinakikitaan na magkakaroon ito ng problema. Salamat, Yusek. Next question, Rich Boncavedo, Daily Tribune. Hi, Yusek. Good afternoon po. On the part of the Palace po, kumusta po yung image ng ating bansa, Pilipinas, in terms of
potential or lined up investments from other countries who have expressed their willingness to connect with us since yung problema po natin sa corruption ay lumalalim na. Definitely po, kahit papano po ay magkakaroon ito na epekto, but marami po sa mga investigador, investors, na mas gugustuhin po nila na ang gobyerno ay lumalaban sa korupsyon. Mas gugustuhin nila na ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan ng taong bayan. So with that, mas mananatili siguro ang tiwala nila sa Pilipinas para dito mag-invest. Thank you, Yusek. Last 3 question. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from the Malacanang. Sinabi kasi kahapon ni House Minority Leader Representative Marcelino Libanan na mas mabuti isulong ang constitutional change sa halip na snap election. Kung nais talaga ng tunay na pagbabago sa ating bansa, hindi lang sa mga nakaupong politiko, kundi sa buong sistema po. Thank you. Ang Pangulo po ay hindi po sa ngayon na aayon o sumasang-ayon para sa isang constitutional change. Marami pong paraan para po marisolba ang ganitong klaseng korupsyon. Marami na pong batas na maaaring gamitin kung susunod lamang ang mga public officials natin. Hindi po yung katulad na nangyari na may batas pero sinatabi o sinet aside. Kaya po tuloy, hindi na po nagto-turn over ang DPWH sa mga local government units. Matatandaan po natin, merong batas at yan nga po ang ikinadismaya ng Pangulo. Bakit hindi na nagto-turn over sa LGUs? Bakit? Dahil tinanggal nung nakaraang administrasyon. Marami ng batas. So dapat na lamang po ito ay enforce, i-implement, sundin ng ating mga public servants at public officials. Hindi po siguro nararapat sa ngayon ang constitutional change. Ang kailangan ay change of attitude ng mga officers at change of heart. Maging makapilipino, maging makabayan. Last na lang po isang follow-up, Yusek. Yung sa pahayag naman ni Senator Alan Peter Cayetano na resign all at magdaos ng snap election. Nabanggit na po natin kahapon ang ating mensahe dyan. Binanggit muna natin na ito ay isang wishful thinking lamang, malamang, ni Senator Alan Cayetano. At wala po tayong panahon na pag-isipang malaliman ang mga personal desires ng sino mang public servants. Abala po ang Pangulo sa pagtatrabaho, abala sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol at bagyo. So wala pong oras ang Pangulo sa ganitong klaseng pamumulitika. Salamat, Yusek. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek. Agriculture Secretary Kiko Laurel said the plan to open a 1-month import window in January and extend the import ban through 2025 is more or less approved by the President. Could you clarify what specific directives or policies has the President formally approved to operationalize this plan? Opo, nakausap po natin si Secretary Balisacan at sa ngayon po ay inaaral po ito, ini-evaluate at magkakaroon po ng recommendation. Siguro by next week, tingnan po natin kung meron pong recommendation ang DepDev. Thank you. Last question, Ace Romero, Philippine Star. Undersecretary, just a reaction on the CBCP statement. They want the government, including Malacanang in the Congress, to uphold the integrity of the investigations of the ICI and the Senate on the flood control mess. And I quote, the CBCP says, any move to change Senate leadership or redirect investigations now would only heighten public suspicion of a cover-up, and the bishops also strongly oppose any attempt to preempt or derail the investigation through backroom deals, leadership takeovers, or selective justice. Una-una po, ginawa po ng Pangulo ang ICI para po magkaroon ng independent na investigasyon. Malawakan, pero independent po na komisyon na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at sa mga infrastructure. Hindi po ninanais ng Pangulo na magkaroon ng cover-up dito. Yan po ang ayaw ng Pangulo, magkaroon ng cover-up. Kung ano po ang magiging desisyon ng Senado sa kanilang pag-iimbestiga, hindi na po ito saklaw ng Pangulo. So, sa ICI po, alam po natin na ito ay magiging open
Sa lahat, hindi lang po natin alam kung ano yung magiging proseso, pero hindi naman po nila itatago kung ano man po ang kanila naimbestigahan. But does the palace share the bishop's view that any move to change Senate leadership or redirect investigations would heighten public suspicion of a cover-up? Hindi po natin alam kung ano po ang gagawin po na proseso ng Senado dahil nasa kanila po yan. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po hindi sila nag-imbestiga, ibibigay lang po sa ICI. Hindi lang po nangangahulugan na magkakaroon na ng cover-up po dito. Muli, hindi po tayo makikialam sa ICI. May independence po ang ICI, pati po sa Senado. Thank you po. That is the last question, Yusek. Thank you. Sorry, unrelated. Okay. But, Ma'am, nabanggit po yung word na cover-up, tsaka yung suspicion ng public. Alam ko nabanggit na ninyo that the palace will not intervene in the business of the ICI dahil independent nga po sila. Pero where does the palace stand on the clamor for transparency of ICI proceedings? Kasi hanggang as of today, hanggang ngayon po ang decision nila is closed door pa rin ang investigation nila. What is the palace position on this? Of course, ang gusto po ng Pangulo ay maging transparent ang lahat. Pero kung paano po So open? Kung ano po ang gagawin ng ICI dito ay kanila po ang kanilang proseso. So hindi po pwede magdikta po ang Pangulo kung ano po ang gagawin ng ICI. Baka sabihin po ay dinidiktahan ng Pangulo ang proseso. So hayaan po natin magdesisyon ng ICI kung nadidinig po nila ang clamor ng tao ay maging open to for public ang hearing nila. Sila po ang may karapatang magdesisyon dito. that's the last question. Okay? That's the last question. Salamat. Para mas patatagin pa ang ating mga kababayan, sa isang direktiba ng Department of Finance, mabilis na pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Land Bank, Bureau of Customs at BIR upang mapaabot ang cash assistance at relief support para sa mga naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu at bagyong Opong sa Masbate. Aprobado na ang 4.9 million pesos cash assistance para sa mga ongoing emergency relief operations, medical assistance drives, at pagpapaayos ng mga nasirang public infrastructure. 2 milyong piso mula sa pondo ang mapupunta sa provincial government ng Cebu, 1.5 million sa city government ng Bogo, 500,000 para sa provincial government ng Masbate at 200,000 para sa city government ng Masbate. Magkakaroon din ng 100,000 pesos ang municipal government ng Uson, Dimasalang, Kawayan, Kataingan, Madaon, Milagros at Palanas. Bukod sa cash assistance, sinisigurado rin ng pamunuan ng Land Bank na mapanatiling operational at accessible ang mga ATM sa lugar para malayang makapag-withdraw ng pera ang mga residente. Sa kabilang dako, may donation na 100 sacks of rice, 56 rapid emergency tents, 1,067 assorted tents at 50 units ng mobile power supply ang Bureau of Customs para sa immediate relief ng mga earthquake survivors sa Cebu. Bilang pag-alalay din sa mga nasalanta, in-extend naman ng BIR ang deadline ng filing and payment of taxes at submission of documents hanggang October 31 para maiwasan ang pagbabayad ng penalties. Ang mga hakbang na ito ay parte ng whole-of-government approach ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang siguruhing lahat ng pangangailangan ng mga apektadong komunidad ay napupunan. Filipino skills, angat sa mundo. Bilang pagpupugay sa kanilang kontribusyon sa skills standard sa bansa, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagwagi sa 14th World Skills Association of Southeast Asian Nations kaninang umaga sa Malacanang Palace. Namahagi ang Pangulo ng tig 100,000 pesos sa bawat gold medalist, 80,000 pesos sa silver medalist at 60,000 pesos sa mga nag-uwi ng bronze medals at 50,000 pesos sa may Medallion of Excellence. Sa ginanap na 14th World Skills Asia noong August 21 to 31, ngayong taon sa World Trade Center at Philippine Trade Center sa Pasay City, nasungkit ng Pilipinas ang 10 gold medals, 7 silver medals at 8 bronze medals. Nakakuha rin ang Pilipinas ng 5 Medallion of Excellence,
Sa kabuuan, umabot sa 30 medals ang nasungkit ng Pilipinas mula sa patimpalak. Patunay sa panibagong milestone ng bansa sa WorldSkills Asian history. Ang WorldSkills Competition ay isang patimpalak na nagpapakita sa skills at talent ng mga young professionals na may layuning i-promote ang world-class standards, innovation, at excellence sa technological or rather technical vocational education at training. Dahil basta Pinoy, winner! Congratulations po sa inyo. Para sa Pangulo, ang mga guro, hero sigurado. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mga guro sa National Teachers Day. Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libo-libong guro sa bansa kasabay ng obserbasyon sa National Teachers Day sa Pasay City, kung saan personal niyang pinasalamatan at kinilala ang kabayanihan ng mga guro. Sa kanyang mensahe, binigyang halaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa paghubog ng kagalingan ng mga kabataan at sa mga natutunang aral sa kanilang propesyon. Kabilang sa mga bayaning guro na kinilala ng Pangulo si Teacher Marivic Villacampa ng Bulihan Integrated National High School na araw-araw pumapasok upang masiguro ang kaalaman ng mga kabataan sa kabila ng kanyang personal na laban kontra cancer. Kinilala rin ng Pangulo si Teacher Mary Jane Riodica ng Laguna dahil sa kanyang inilunsad na Louisiana Alternative Livelihood and Advancement Project kung saan nagsasagawa siya ng trainings sa baking, meat processing, paghahabi ng pandan, paggawa ng kandila, computer literacy at iba pang maaaring mga kabuhayan. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na maisa sa katuparan lamang ng mga guro ang kanilang tungkulin kung kaakibat nila ang pamahalaan sa lahat ng kanilang mga advokasya at programa para sa mga kabataan. Inilunsad din ng DepEd Heroes kung saan kinikilala ang kabayanihan ng mga guro, mga magulang at education partners na humubog sa kaalaman ng mga kabataan. At upang maiangat ang sektor ng edukasyon, nag-allocate ang pamahalaan ng 26.55 billion pesos na budget para sa Department of Education. Kinuha mula sa flood control projects ng DPWH para sa taong 2026. Binigyang pansin din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mas lalo pang maiangat ang edukasyon, kabilang na dito ang Kabalikat sa Pagtuturo Act, ang Career Profession or rather Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act at ang DepEd Order number 005 upang masiguro ang fair training and fair teaching load. Kasama rin dito ang partnership ng pamahalaan at ng Bangko Sentral ng Pilipinas kumpara sa e-learning academy at ang pagbababa ng paperworks ng mga 55 or rather 57%. Sa mga hakbang na ito ng pamahalaan, patunay lamang na ang Marcos administration ay may puso at totoong nagseserbisyo para sa mga guro sa anumang panig ng mundo. Today, as we celebrate National Teachers Day for 2025, we honor not just what you have given, but also what you have gained. The wisdom that comes from walking hand in hand with the young people of our country who will one day carry the nation forward. Walang ibang profesyon na binigyan ng responsibilidad at pribilehiyong ito na hubugin, turuan at linangin ang bukas. Ang bukas na walang iba kundi ang ating mga kabataan. Ikaw talagang teacher ang mag-extend po ng help mo sa kanila para mas ma-develop po sila. Tulong sa mga nasalanta ng bagyo at lindol, nagpapatuloy. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residenteng nasalanta ng bagyo at lindol, sa Cebu, tuloy-tuloy ang tulong na ipinaaabot ng DSWD. Sa huling tala ng DSWD, nakapamahagi na ang ahensya ng 225,864 family food packs sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Ayon ito sa kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Cebu.
Namahagi rin kaninang umaga ang DSWD ng mainit na almusal mula sa mobile kitchen ng ahensya para sa mga residente na pansamantalang nakatira sa mga tent sa Bogo City. Umabot na rin sa 596,598 family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Mirasol, Nando, Opong, Paulo at ng hanging habagat sa NCR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Namahagi rin ang DSWD ng mga family food packs sa mga residente ng Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Western Visayas, Negros Island, Sox Sargent, Caraga, CAR at BARM. Ayon sa ahensya, nakatakda na rin nilang simulan ang pamamahagi ng cash transfer matapos ang pamamahagi ng family food packs sa mga nasalanta ng bagyo at mga tinamaan ng lindol. Walang maiiwan, lahat ay maaabutan ng tulong sa ilalim ng Marcos administrasyon. Sa ating patuloy na laban kontra fake news, hindi maiiwasan na maging target tayo ng mapanirang mga balita. Gaya na lamang po nitong mga nagkalat na maling balita at ginamit pa ang sakuna upang maghasik ng kasinungalingan. Ito po ay hindi ko po sinabi, ngunit ginamit po ang ating larawan para makapagbigay po ng fake news. Sana naman po ay huwag ninyong gamitin ang mga kababayan natin para sa pansariling interes. Dahil sa totoo lang, ang ginagawa ninyo ay kahiya-hiya na po. Ngayon naman ay makakasama natin si DICT Secretary Henry Aguda upang bigyan po tayo ng update sa connectivity restoration sa mga lugar na apektado ng kalamidad at iba pang inisyatiba ng ahensya. Good morning, Sec. Henry. Magandang good morning po, Yusek Claire, at saka sa mga Malacanang press corps, at saka sa mga nakikinig po. Ako po'y napag-utusan ni Presidente several months ago pa na gamitin ang technology at ang buong kakayahan ng DICT para sa lahat ng sakuna, man-made man yan o dahil sa kalikasan, ay may solusyon na po tayo. At hindi lang solusyonan ng paisa-isa, kundi ipermanente na. So, yung mga i-discuss ko po, yung sisimulan natin dun sa sakuna na dulot ng kalikasan. Tapos mamaya, yung nabanggit din ni Yusek Claire kanina, fake news, sa akin, sakuna rin po yan. Gawa naman ng tao. So, i-discuss po natin mamaya. Unahin po muna natin yung situation report dun sa nangyari po sa Masbate at saka sa Cebu. Dun sa mga kababayan po natin sa kanila doon. Nandito po kami at pumunta rin po ang buong lakas ng national government para tumulong po sa sitwasyon nyo. Yung status po ng connectivity, nagagalak naman po akong ihayag na ito po yung status ngayon, ito po yung official. Po pwede pong pag end of the day, 100% na po lahat yan. Si Globe po ay 100% fully restored, si Dito 100% fully restored sa probinsya po ng Cebu. Si Smart is 98%. Pero si Smart po kasi, in fairness to them, sila po yung may pinakamaraming cell site po sa Cebu. At nakikipag-ugnayan po ako sa kanila na sabi nila, baka hindi matatapos tong linggo na to, 100 na rin po sila. In fact, I have a meeting with their COO this afternoon and regular po sila nag-update sa amin. Yung pong si Globe, si Dito, medyo okay na po sila. Doon naman sa Masbate, ganun din po, 100% restored na rin po si Globe, 100% si Dito. At again, si Smart naman, double time po sila. Again, ulitin ko po, sila po yung may pinakamarami doon. Gusto ko po sanang pasalamatan din yung ibang departamento na kasama namin. Yung DOE, pag wala hong power, wala rin kaming capability mag-connect. DPWH, kung hindi nila naayos yung mga daan at nagawa yung clearing, tatagal po yung restoration. DOTR po, yung mga naglagay ng mga tao natin at relief goods sa kanila, at saka National Electrification Authority po. So, whole of government approach po yan. Immediately after the President called the Cabinet to action, mobilize na po kami doon. I was personally on the ground to look at the situation nung pwede na po lumipad doon. Mayroon lang po tayong pinakita. Noong mga nakaraang bagyo, mapapansin nyo hindi tayo nagka-problema sa connectivity. Kasi ang problema noon dati, baha.
Ang karamihan po ng mga linya natin ng connectivity, nandun po sa mga poste. Pag bumabaha naman, di naman po umaabot doon sa poste. Nagkataon lang po sa Masbate, high winds po. Nakausap ko po si Mayor ko. Ang sabi nga niya, within 2 hours, mga 200 plus kilometers yung hangin na dumaan. So bumagsak po yung mga poste. Ganyan din po yung nangyari sa Cebu. Lalo na po sa Bago, venue bumagsak yung mga poste. Ito po ang mandato ng presidente. Hindi po pwedeng taon-taon na lang mararanasan natin yung ganyang problema. So nakikipag-ugnayan na po tayo sa mga telco na baka po pwede ngayong administrasyon ni Pangulo ibaon na yung mga fiber optic cable para kung bumagyo man o lumindol, may connectivity po tayo. I-stress ko po kung gaano ka-importante ang connectivity. Pagka nagkaroon po ng disaster sa isang area, mahirap pong mag-relief operation pag walang connectivity. Hindi na po tayo pwedeng, sabi nga, mabagal sa relief operations, di ba? Bumibilis po yan with connectivity. Hindi lang po yan. Yung paghahanap po natin ng mga kamag-anak natin, mga kababayan, maganda pag may cellphone na po sila. Madali na natin silang makontak. Papasalamat din po tayo sa mga telco kasi in true bayanihan spirit, si Globe, si TM, si PLDT, si Smart, pati na rin po si Converge, nagbigay po ng mga free charging stations. At yung iba dyan, nagbigay ng free services. Galak na galak po kami doon sa pagresponde po nila. Dinamayan po nila ang ating mga kababayan. And ngayon, ang call to action po natin sa telco, hindi na muling mangyayari dapat to. So, nagdo-double up po kami in terms of making sure na hindi lang ma-restore, maging resilient pa siya. Nagpapasalamat din po kami dun sa isa nating tumulong din. Ang Starlink po ay pagmamay-ari ng SpaceX. So, nung nagkaroon po ng problema sa Masbate, tumawag po tayo sa International Emergency Response ng SpaceX. So nagpadala po sila ng 100 na Starlink. Habang yung mga ibang poste po nakababa, 100 Starlink po ang dineploy. At saka hindi na po babawiin yan. Sabi ko nga po kay Mayor ko, eto po'y pang resiliency nyo na. Para sa susunod na bagyo, may Starlink na po sila dyan. Nakikipag-ugnayan na rin po kami kay Starlink for Cebu. Hinihintay lang po natin mag-stabilize yung Cebu kasi may mga tremors pa. As soon as mag-stabilize na po yun, ready na po rin mag-deploy ng additional Starlink facility sa kanila. So yan po yung update natin doon sa kamakailan na bagyo at earthquake na nangyari. And nakakaasa po kayo, ang DICT po laging nakaantabay kasama ang telco at saka Starlink. Yan po yung man-made na sakuna. Ito naman po, yung nabanggit kanina ni Yusek Claire. Laban naman po natin yan. Ito po, man-made na sakuna naman po. Ito naman po, fake news. Ang laban po namin sa fake news, noong September 19, nag-usap-usap na po kami ng mga telco at saka mga social media platform. Yung content moderation ay inaaral na po nila na para pumunta po sila dito sa Pilipinas na. Kasi overseas yung mga content moderation nila yung konteksto po ba na kontekstong Pilipino, hindi nila masyado nakukuha pagka nasa ibang bansa sila. So dito po, at saka makipag-ugnayan sila ng mabuti sa atin. So si Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sila po yung nangunguna sa pagsugpo ng fake news. Yan din po yung mga kamakailan, marami tayong nakikita mga deepfake, di ba? Mahirap na po yan. Baka kahit sinong Pilipino pwede nang mabiktima dahil kukunin lang nila yung image nyo, biglang magugulat kayo, nagbebenta na kayo kung ano-ano sa internet. Ito po'y interagency cooperation din po with DBM, DICT, DSWD, BOC, and DPWH po. Yung susunod naman po, ang direktiba po ng Presidente sa amin, malapit na magpasko. Sabi niya, pwede ba pagdating ng Pasko, mawala na yung mga online financial scams. So kamakailan po, nag-cooperate po kami with the
Global Anti-Scam Alliance. Nag-sign up po dyan ng Globe at saka yung mga ibang telco. Ang aspiration po natin ngayon, pag nag-transaction kayo online, itong Pasko, kung saan mataas ngayon ang paggamit ng credit card saka online payment, kampante po tayo. Mamaya po, question and answer, mababanggit ko po in details yung mga ibang concern na hinayag nyo po sa akin kanina. Pwede po natin i-resolve po mamaya. So yan po, fake news, deepfake, hacking, at saka financial scam, mga man-made sakuna po na susolusyonan po natin. Ito naman pong susunod ay advance Merry Christmas po ng Presidente. May libro po si Presidente na binigay ko po sa kanya yan, yung blockchain book po. Ang blockchain book po yan, yung si Claire, nakadokumento dyan lahat ng mga blockchain solution na ginagamit dito sa Pilipinas, na gawang Pinoy. Marami kasi nagsasabi, ano ba yung blockchain na sinusulong sa Kongreso at sa Senado na supposedly will provide transparency and immutability in all the budget transactions na. Ito po ay isang libro na pwede nyo nang i-download as an e-book sa DICT website. Libre po yan. So, ina-acknowledge po natin yung ating mga author niyan, ng mga Pilipino, at saka yung publisher, para lang ba magkaroon kayo ng idea kung ano po si blockchain. It's an easy read, and ito pala, Yusek Claire, ibibigay ko po sa inyo. Yan. Thank you. Yan. Oh. Salamat. So dun sa Malacanang press corps, pwede nyo pong i-download na lang kasi wala na akong dalang analog. So, hard copy you can buy in the stores, but wag na, download nyo na lang para environmentally friendly. But anyway, yan po ang ang balita ko on the blockchain. Ngayon, kung tatanungin nyo na po ano po yung status niyan, na doon sa last hearing with Senator Bam Aquino, sabi niya, Sec, paki-prioritize naman. Sabi ko sa kanya, yes, subukan nating habulin, Senator, for the 2026 budget. The House congressmen who've been pushing this, may 6 bills na po na pending. Ang DBM po ay naka-ready dito. In fact, una na po sila nagsulong ng blockchain for budgeting. Pahuli na lang po, ang DICT ay patuloy na gagabay upang matiyak na sa bawat barangay may koneksyon, sa bawat Pilipino may access, at sa bawat click may kaligtasan. So patuloy po kami na tutupad sa utos po ng Pangulo na nobody gets left offline. Maraming salamat po, Yusek Claire. We're now opening the floor to questions. First question, Ana Felicia Bajo from GMA News Online. Morning po, sir. So recently, the President said yung blockchain ay tinitingnan nga para ma-ensure yung transparency ng national budget. Sir, how feasible is this and how will it work? What are the dynamics of this proposed measure? Okay, thanks, Ann. So, doon sa isang recent interview ni Presidente, sabi nga niya, blockchain ay isa sa mga solusyon. Component lang yan ng technology, di ba? May sinabi rin siya na kailangan yung proseso, yung rules, lahat yun kailangan pa. Now, on the technology, gaano ba ka-feasible to? Marami na po tayong kakayahan in the Philippines to do this. And marami po tayong dalubhasa on blockchain. Ang blockchain po, maraming use cases yan. Kung maalala nyo, Bitcoin, isa. Tapos kung maalala nyo, during the pandemic, marami po tayong Pilipino na naglaro ng mga crypto games. Alam nyo, pag bagong technology, mabilis ang mga Pinoy eh. So, very feasible siya. In fact, ang isa sa mga assignment ko ngayon is to provide minimum viable product or a prototype and show it to the Senate and Congress para makita ba nila na feasible nga siya bago natin italon doon sa actual execution. Sa private sector po, kilala po ako sa agile execution. Kilala rin po ako doon sa startup. So sa akin kasi, nabanggit ko na dito, I am about action over perfection. So papakita namin kung ano na yung nagawa. Siguro mga next week, mapapakita na namin sa kanila. Tapos sila na magsasabi sa amin kung okay na siya o hindi pa. Sir, there are at least 2 measures regarding this blockchain. How big of a budget are we talking about here? And how are we going to ensure that this platform will be safe from hackers?
Okay, yung sa hackers muna. Yung sa hackers madali. Kasi the blockchain itself was designed by hackers. Kasi yung mga hackers nung una, gusto nila magkaroon sila ng sarili nilang encrypted currency. And because it's encrypted and because the hackers were the ones who built it, na-built in na rin sa kanya yung natural cybersecurity measures. So hindi ma-hack yan. Pero alam mo naman, sabi ng mga ibang tao, wala namang bagay na hindi ma-hack. Pero sa ngayon, mas secure yan than any technology that we can use. Now, yung tanong about the budget, alam niyo naman po, marami pong gustong tumulong sa atin. Isa na dyan, mga kaibigan natin sa mga ibang bansa na nagsasabi na basta bigyan nyo kami ng magandang use case, nakahanda kaming tumulong at magbigay ng grant. So hindi ko na po pangungunahan yung gustong magbigay ng grant, pero may dalawa na po na nag-approach sa akin. Kasi sinabi ko sa kanila, alam nyo, yung 2026 budget hindi pa lumalabas. So parang iikot tayo. Bago kung makakuha ng budget, dapat lumabas muna yung 2026. Pero paano naman mailalagay sa blockchain si 2026 kung wala pa akong budget? So para hindi tayo mag-endless loop, ang solution dyan, may mga magkakawang gawa. Dadaan po sa tamang proseso din yan. Kahit na donation man yan, dadaan po sa isang governance process yan. Pero bago po natin kunin yung funding for that, papakita po muna natin at hihingin natin yung opinion ng legislature kung okay na sa kanila yung sistema. So, hindi po tayo magkakaproblema sa funding, hindi po natin gagamitin yan sa kaban ng bayan. Industry and private sector will help to fund that. Kasi para sa ating lahat din po naman yan. Thank you, Sec. Thank you. Next question, Kenneth Paciente, PTV4. Good morning, Sec. Sir, dun po sa paglulunsad nitong blacklist monitoring dashboard, paano po masisiguro na masusunod yung due process habang pinapabilis nga po yung pag-block ng illegal sites nang hindi naman po naaapektuhan yung mga legitimate na platforms? Oo. So, importante sa amin yung freedom of expression, importante din sa amin ang privacy, especially na nasa amin din ng National Privacy Commission. Yung gagawin dyan sa blacklisting na yan, encrypted lahat noong databases. Ma-access lang namin siya pag meron ng probable cause. Ang ginawa po naman ng CICC, DICT, tsaka Telco, and NTC, in-automate lang natin yung proseso. Kasi dati, pag merong nagreklamo sa amin, paper-based, kailangan magsulat ka ng memo. Yung memo, lilipat ng mga 3 ahensya bago pumunta sa telco para ma-take down o in-automate lang po natin yan. So wala po tayong babaguhin do sa substantive requirements of the law to protect the rights of the people. Pabibilisin lang po natin. Sir, on other matter lang, sir, na-take down na po sa TikTok yung video ni Representative Kiko Barzaga calling for the resignation of President Marcos Jr. Pero sa Facebook po ay nandun pa rin. Ano po yung magiging hakbang po ng DICT rito? Okay, tama-tama, no? Yung mga toxic content na in clear violation of our laws and in clear violation of their own community standards, sabi ko nga sa kanila, sa mga platform, kung responsableng platform kayo, i-enforce nyo na, i-take down nyo na yan. Dahil alam nyo namang nakakasama yan. Pero we took it one step forward. Nagpadala po ng talagang request si PNP and in-outline nila yung legal basis for taking it down. Hindi ko na po pangungunahin mga abogado pero nakalagay naman doon yung basis to take it down. Si TikTok po, acknowledge ko, nagsabi si TikTok they will follow, they will comply. Kasi nga pagka duly authorized authority na nagsabi sa kanila na violation yan, sunod sila. And just to be clear about it, mabilis naman po si TikTok. Si Facebook po ang medyo may challenge tayo. Kasi hirap pong magdesisyon wala yung desisyon dito sa Philippines eh. Pinapasa nila sa Singapore. Si Singapore, hindi ko na po alam kung saan nila pinapasa. Singapore office po ni Meta and somewhere else. So, mahirap po. Nung lumabas po yung content na yon, kinol na namin yung attention ng mga platform. In-acknowledge nila na may problema. Pero, we just have to go through the process. So, we went through the process.
we asked the lawyers of PNP to write and study it para malaman nyo lang po na may due process talaga yan. And nung nagbigay na ng legal opinion ng PNP na talagang it's a violation of our laws, tinake down naman ng isang platform kaagad. Up to this point po ng press briefing, hindi pa ako nakakakuha ng confirmation from Facebook kung kailan nila ite-take down. Pero na-acknowledge na nila na natanggap na nila yung letter natin. Ano po yan? Nung weekend pa po kami nag-uusap. Kaya po yung Kongreso at Senado nagsusulong ng legislation na dapat i-require ang mga social media platforms na maging regulated sa Pilipinas. Unfair naman po kasi dahil kayo po, journalist. May ethical standards po kayo. At the same time, marami kayong batas na dapat tuparin bago kayo mag-provide ng salitain nyo. Dahil you are the guardians of truth. Yung platform na malaki yung reach, bakit wala namang standards? At saka, totoo lang sa totoo, hindi po fake news. Kumikita po kasi sila dyan Kumikita sila sa bawat click, sa bawat views, sa bawat share. So sa akin, unfair naman yun. Wala namang problema kumita, pero wag naman yung makakasakit na, di ba? So I will continue to coordinate with them. And again, lilinawin po natin, we respect free speech and the right of people to express their opinions. Pero pag nag-violate na po ng batas at nagsabi na ang mga law enforcement na violation na po yan, dapat naman the least they can do is to comply po. Thank you. Next question, Tina Maralit, Manila Times. Sir, good afternoon. Kanina po, sir, nabanggit niyo yung sa financial scams. So what campaign or initiative does the DICT have to address this? Kasi po, karaniwan pong nangyayari yung text or scam messages pati po sa email and messaging apps. Parang lumalabas po mga official channels din po ng telcos and financial institutions ang lumalabas. Oo. Ay, Tina, ang ganda ng tanong na yan. And you're giving me an opportunity to educate the public, no? Alam nyo po, yung kampanya po ni DICT na i-eliminate yung 3G at saka 2G ay para po maprotektahan yung taong bayan sa mga scam. Kasi ang 2G and 3G signal po, hindi na po secure yung mga yan. Ang kagandahan naman, yung tatlong telco po nagsabi, dapat wala na silang 3G. And hinihintay na lang ni NTC yung confirmation na wala na silang 3G. Meron pa lang naiiwan na 2G. Ngayon yung 2G hindi re-secure. Ang problema po, yung ibang MPOS, mobile POS na ginagamit natin sa mga mall, bantayan nyo po, kapag 2G ang ginagamit nilang connectivity, delikado po yun. Mag-ingat-ingat po kayo. Kasi yun po yung na i-intercept yung signal ng mga tinatawag natin na stinger o kaya IMSI catcher. Yung IMSI catcher po, o kaya stinger, parang cell site na naka-backpack. Kasya lang sa isang backpack o kaya sa isang maleta. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at saka 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala, na-change na nila, nagpapanggap lang sila. So yan po yung kampanya namin. Now, sabi ko naman sa mga telco, kung hindi nyo pa talaga matanggal yung 2G, at least man lamang sa mga malls kung saan maraming gumagamit ng online payment tsaka credit card, mapalitan nyo muna yung 2G. So in the meantime, 3G muna ang natanggal na. Hinihintay ko lang pong confirmation nila. Yung 2G naman is pagplaplanuhan natin. Kasi marami po rin tayong mga kababayan, mga 10 million pa rin yan. Karamihan gumagamit pa rin sa mga remote areas. Doon sa remote areas, walang problema. Wala namang credit card o kasi gida nga, walang credit card, online payment. Ang problema po kapag yung 2G ay ginagamit sa mga malls at saka sa Metro Manila. Isa po yan. Pangalawa po yung Global Anti-Scam Alliance. Yan, nagdo-double down na po kami mga telco kasi naghahanda po kami sa Pasko. Ang sabi nga ni Presidente, etong Christmas na to, sana naman lahat ng magtra-transact sa digital infrastructure safe and mawawala na ng scam. Meron din po, nakikipag-cooperate kami doon sa mga bagong technology na ilo-launch like
World. Yung World po, ang may gumawa po nito si Sam Altman, yung nangunguna po sa AI. Ito po yung kukunan yung retinal scan nyo ng mata. Now, kung ikaw yung bangko at sisiguraduhin mo na hindi robot o kaya deepfake yung kumakausap sa'yo, pwede kang mag-enlist dun sa World. Yung World is a solution that's very unique. They get parang CAPTCHA. Yung CAPTCHA kasi baka alam mo na marami kang AI, baka ma-hack na yung CAPTCHA. Ito, yung retinal scan. Another application is, in the future, pag ginamit kayong deepfake, sasabihin mo, hindi ako yan. Tignan mo yung retinal scan. Pero kailangan mag-enlist ka nga dun sa World. Ito po ay isa sa mga solutions provider na libre po yan. In fact, yung iba nga, binabayaran pa para makapture yung retinal scan para lang makakuha sila ng mas magandang database and lumaki yung kanilang AI analytics. Nakikipagtulungan po kami with CICC, Cybercrime Investigation Coordinating Center, at magsasign po kami ng MOU. I-encourage po namin yung mga bangko, gamitin nyo yan. Hindi lang sila, marami pang iba dyan, pero isa lang po yan sa mga ehemplo. So gagamitin din po natin ng AI technology yan para ma-solve yung mga scams na yan. Thank you, sir. Thank you. Next question, Harley Valbriana, PTV4. Hi, good afternoon, Secretary. Hi, Harley. Sir, doon sa blockchain digital platform, magkakaroon ba tayo ng limitations doon sa mga pwede lang mag-donate doon sa funding ng blockchain? Kasi right now, marami ng private contractors ang involved sa flood control anomaly. So baka lang po magkaroon ng conflict of interest in case yung mga magdo-donate ay baka involved din sa government projects. Oo, malabo yun. Diba? Dapat pagka magbibigay ka ng donation sa government, tinitignan din nila kung may conflict of interest, kung ano yung provenance, kung saan ang galing yung donation, etc. Nag-coordinate din kami ni Secretary Vince. Hindi ko na sila pangungunahan, pero tinitignan din nila yung blockchain to solve their situation. And excited din po ako doon dahil alam niyo si Sec Vince medyo forward-looking din in the use of technology. So, isa yan sa mga magiging key use cases. So, pag makikita mo, budget, siguro DPWH yung isa, call of the times, di ba? Tapos DBM. DBM nanguna na eh. So, pagtatahi-tahiin na lang po natin yan. So, kung may magdo-donate po niyan, padadaanin natin sa proseso and we'll also make sure na walang conflict of interest. Other question, sir. I'll just ask, may cooperation po ba ang DICT in the efforts to locate the resigned Congressman Zaldico? So far, CICC malamang yan. Kami naman, ang support na mabibigay lang namin is digital footprints. Ability to trace on social media and ability to check the internet on whereabouts. So, si CICC po yung nakiki-collaborate po dyan. But I don't have any specifics at this point. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Sir, on the retinal scan, how soon can this be rolled out in banks? Ay, Katrina. Actually, it's being rolled out ngayon sa mga communities. For the banks, we just need one bank to do a use case and nasa sa kanila na yon. Siguro, hindi ko na pangungunahan si World, no? Siguro nakipag-usap na naman sila sa mga bangko. So, just one use case and siguro tuloy-tuloy na yan, di ba? Ang pakiusap ko lang is, sana bilisan nila kasi magpapasko na. Mas maganda pagdating ng Pasko, wala na tayong agam-agam sa mga online transactions natin. Sir, as for public use, I mean government use, how else can this retinal scan be incorporated in government transactions and systems? Well, maganda yan kung halimbawa yung mga beneficiaries, di ba? Yung beneficiaries, pag na-scan mo na, alam mo na na sila yung tatanggap talaga nung ayuda. Marami siyang application. I think the job of the ICT is to stimulate innovation, encourage people to experiment, then provide the necessary cybersecurity guidelines. The use cases, parang yung national ID ba? Nung national ID, I think right now nasa mga 17 million na kami.
When we started 6 months back, nasa mga 2 to 3 million. Pero nung dumami yung use cases, let's say si GCash, tinatanggap ng KYC ng National ID, yung bangko, dumadami na yung gumagamit. So, pakiusap sa private sector, tignan nyo yung mga new technology solutions that can battle fraud and prevent fraud. Alam nyo po, kailangan natin we fight technology with technology. Sir, last question. Sir, what policies or measures are in place to make sure na yung scanning are legitimate, because ill actors could actually like ask you to register for a scan and use it for your data for other purposes? I think I will leave that to the organization ng world, yung sa kanila. They have internal mechanisms for that. Ang sa amin, ang binabantayan namin is the privacy of the individual. We have to make sure that if they capture the individual's identifying information, first of all, may permission. Alam niyo po, itong sa Pilipinas, ang tawag natin permissive regime. You're the owner of your private information. You also have the rights to give it or to not give it. We have to make sure na yung permission nyo nandun. And second, pag sinabi nilang hindi nila i-store yung private information and gusto mong ma-delete yung private information mo, dapat they can prove that. As to the guidelines on, halimbawa, ako yung mang-fraud, magpapanggap ako na si Juan de la Cruz pero hindi ako si Juan de la Cruz. I think there's already an internal mechanism to prevent that. Maliban na lang kung pareho kayo ng retinal scan, which is highly unlikely. So it was designed na hindi siya magagamit for fraud. Last two questions. Next question is from Chloe Ufana, Business World. And then the last question will be coming from Maricel Halili, TV5. Morning, sir. Sir, yung sa crackdown natin until Christmas, paano po yung gagawin ng DICT? Mag-add po ba ng manpower para mas mapadali? Meron na, nagdagdag na kami, nakaabang na yan. Pero tawag nga namin hindi whole of government approach yan, dapat whole of nation approach. So kailangan namin ang mamamayan. So meron kaming action center line which is 1326. Tawagan niyo 'yon. Pag may nakita kayong problema, itawag niyo kaagad. Kukunin namin detalye, then parang i-crowdsource natin kung ano yung problema. Meron din sa 1326@dict.gov.ph. Pag halimbawa may nag-message kayo, kaduda-duda, i-screen cap nyo lang tapos padala nyo sa 1326@dict.gov.ph. Kung fake news, video, whatever, padala nyo lang dito po. Meron pong AI nakaantaba yan, na-classify namin kung anong klaseng violation. Kailangan po natin yung taong bayan. Siguro, since nandiyan na tayo sa crowdsourcing na yan, isa po sa objective din po namin, maayos ba yung self-service ng Pilipinas? So, isang pwede nyong gawin, mag-download po kayo ng Open Signal. Para lang nagda-download kayo ng Waze. Libre po yan. Pagdating nyo dun sa Open Signal, i-speed test nyo lang, siguraduhin nyo lang na cell provider siya, hindi siya Wi-Fi cell provider. Tapos pag nakuha niyo na yung performance benchmark, i-click nyo lang para may email sa amin. Tapos pag na-email nyo sa amin, malalaman namin kung saan may dead spot, kung saan weak ang signal, kung saan putol-putol. Ito po para matulungan po namin ng mga telco na ayusin din yung yung service. Kasi sabi nga namin sa telco, sige, tulungan namin kayo kung saan yung mga dead spot para ma-plug nyo. Tapos tulungan din namin kayo kung saan hindi maganda yung signal. And then siguro bago matapos ang taon, ipapublish namin yung service levels per telco. So yan din po, crowdsourcing. So i-crowdsource po natin yung mga issues sa fraud, 1326@dict.gov.ph, at i-crowdsource din po natin kung saan may problema yung mga signal po natin. Sir, may ibang topic lang. Sabi mo na last time na nandito ka sa Palace, first week of October, meron ng IRR ang Konektadong Pinoy. Kumusta na po yun? And ano po yung mga inputs from telco companies? Oo. So, nasubmit, syempre, kailangan makinig kami dun sa stakeholders namin. Kung gusto man naming ilabas ka, ako gusto kong ilabas first week. Kaso, may mga comments po sila na hindi naman namin
pwedeng hindi lang pakinggan. So, ang status niya ngayon, yung final consultation natapos na nung first week of October. Yung publication will happen at the earliest next week. So, publication will take about 15 days. Hindi matatapos tong buwan na to, in effect na po yung batas. Pagpasensya na po kung medyo umusod ng konti. Kailangan lang namin masigurado na napakinggan po natin lahat. Kasi ang gusto nga ni Presidente, ang utos niya, make sure na Konektadong Pinoy improves the services for everybody in the Philippines. At the same time, yung mga existing stakeholders natin ng mga telco, napakinggan and fair po yung treatment din sa kanila. Last question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Secretary. Sir, going back lang dun sa connectivity natin during calamities, how long will it take for us to fix the fiber optic cable, yung sinasabi po ninyo na dapat ibaon na ng mga telcos? And do we have priority areas for that? Yes, magandang question, Maricel. So, ganito, we're making it very systematic, no? Doon sa mga areas ngayon na hindi pa na-retrench. Kasi dapat i-trench mo yan eh. Ang magaling po dyan eh, I'll acknowledge yung mga telco, PLDT tsaka Converge. Magaling sila mag-trenching. Siguro abot po yan ng mga bago matapos yung administrasyon ni Pangulo. Pero matagal na pong ambisyon natin yan, na ibaon. Kasi pangit nga na parang sampayan, di ba? Dapat ibaon na. Para resilient yan sa earthquake, resilient na sa baha, resilient na sa high winds. Yung immediate po na ginagawa sa Masbate and Cebu, inaayos pa lang muna kasi nasa power lines pa rin. And feeling namin ang uunahin namin na i-trench, siguro magsisimula kami kung saan na tapos na yung National Fiber Backbone. So susuyurin namin norte, pababa. Ang isa po sa mga balak namin gawin is sa Region 1. Kasi doon po unang nag-activate yung National Fiber Backbone. Para magkaroon po kayo na idea, methodical yung ginagawa natin. Tinatapos muna ni DICT yung National Fiber Backbone. Minamadali po natin yan. Matatapos na po yan hanggang Mindanao by end of next year. Tapos, gagawin natin yung middle mile. Yung middle mile po, yan yung mga nasa poste. Yan yung ibabaon natin. Kasi yung National Fiber Backbone, nandun yan doon sa mga power pylons eh. So, kahit na mag-earthquake yan, kahit na high winds, etc., hindi yan babagsak. Ang bumabagsak is yung, yung middle mile. So, pag sisimulan natin sa norte, pababa, i-middle mile na natin, ibabaon. Medyo right now, ginagawa na po natin ng plano. Marami na po tayong mga talubhasa from international organizations that will put the plan together, including the financing package po, para maibaon na. So, bago matapos ang termino ng Presidente, siguro bandang Luzon, medyo nabaon na. Tapos, i-execute na lang hanggang Mindanao yung pagbabaon. Thank you. At saka, yun, mas maganda yung view, di ba? Pag wala ka ng posting nakikita, di ba? Hindi na sampayan. Mas lalago yung mga puno. That is the last question. Yusek Claire. Thank you very much, Sec Henry. Paano nga po nila ulit ma-download itong e-book na to? Punta lang po kayo dun sa DICT website, dicd.gov.ph. May instructions po doon. I-click nyo lang, and again, it's the electronic version, PDF, and feel free to share it. Pag na-download nyo, i-share nyo lang ng i-share. Wala po. Kinausap na po namin yung mga authors for the copyright. They're very willing to share it po. Kasi nga, this is the call of the times. If we can use technology to finally put an end to corruption, matutuldukan na po natin. And maganda rin, the more people having knowledge about what we're doing in the ICT, the better din po sa amin yan. Maagang pamasko ng Pangulo. Maagang pamasko ng Pangulo. Libreng knowledge base on blockchain. Thank you po, Sec Henry. Thank you, Yusek Claire. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.